Ka-curious, panoorin pa natin ang video na ito. Kaya niyon diya sa Juan Kapitulo 8, versikulo 47, kung kita iya sa Dios, mamati tas pulong sa Ginoo. Ang dili iya sa Dios, dili mamati sa pulong sa Ginoo. No? Unya, katong yawa kay di man to iya sa dili man to iya sa Dios, kay di man to mamati sa pulong sa Ginoo, masuko. No? Masuko man to siya. Pero kita gusto gyutang mamati sa pulong sa Dios. Kanang tao ron diha nga gaduka-duka iya na dili na iyas Ginoo. No? Ano ni masukod nato karon? Nga kita iya ba sa Dios o gusto ba ta niining kaayuhan sa kalag ug lawas aron lang sa pagpamati. Kay ngano man daghan dito sa office mga igsuon samtang nagkatikisem ni adto dito kay nay problema sa lawas masakiton, pero sa panahon nga nagkatikisem nadawat niya, na-absorb niya, wa gani siya i-deliverance na ayo ang maong masakiton. Di ba? Nya karon kay ang yawa kay disturbuhon man karon. No? Mao na mga igsuon nga kiniding atong pakig-away karon nining kalibutan na dili ta nakig-away diha sa atong isig kata, kundili nakig-away ta karon diha sa daotang espiritu. Mingon si San Pablo sa Episo Kapitulo 6 versikulo 12. Nan karon dinhi mga igsuon adunay duha ka atake sa yawa nato karon. Ordinary attack and extraordinary attack. Unya kining mga atake mga igsuon sa yawa nga ordinaryo gyud kayong atake mao ni karon ato basahon na sa unang Juan Kapitulo 2 versikulo 15 ngadto 16. Ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan o bisag unsa nga iya sa kalibutan. Kung higugmaon ninyo ang kalibutan, wala kamo mahigugma sa amahan. Kay ang tanang butang nga iya sa kalibutan, paminaw, kay ang tanang butang nga iya sa kalibutan, ang unod nung kahidlaw. Unod nung kahidlaw, tanang gikaibgan sa mata, tanang gipasigarbo sa tao, dili kini iya sa amahan, kundili iya sa kalibutan. Mao ni mga igsuon nga naa diha ang ordinaryo nga atake sa demonyo karon. No? Ordinaryong atake sa demonyo wa na to mahibaw mga igsuon nga kita giatake na diay tas daotang espiritu. Una, tentasyon. Nahibaw ta nga unsa ta nga gitintal siyawa karon. Samas pagpangawat, una nga tintalon mga igsuon nga dili ta makapasar sa balaod sa Dios, una ni anang 10 commandments. No? Na ang garbo, na ang mga kahidlaw, kaulaw sa lawas nun nga kahimtang, mga tentasyon nga iya sa yawa. No? Daghan mga igsuon karon nga sa among mga pag-obserbar sa ministry, sa deliverance and exorcism, daghang naposes tungod lang sa ordinary attack. Dili lang ni adtong mga openings nganong maposes ang tao, adunay oppression, adunay obsession, dili lang niana kundili gikan siya sa ordinary attack sa demonyo. Nga wa na to mahibaw-i nga giatake na diay ta. No? Ikaduha, kining gitawag datong accusation. Kana kusog kita mo accuse sa atong isig katao, atake na sa demonyo, simple attack ra kaayo. No? Mo na ningon sa San Pablo ganina sa to sa Episo 6:12. Dili ang tao ang imong kaaway karon. Ang atong kaaway dili ang tao, kundili ang daotang espiritu. Nganong nag-away mo? Tungod sa usa ka buhat sa daotang espiritu nga mo'y hinungdan nga kamo nag-away.
No? Tungod niya ng accusation. Tungod anang pagama-gama o istorya nga makadaot sa imong isig katao. No? Kay ba mo mga igsuon, unsa kaayo kadako ang mga sala, batok sa Espiritu Santo? Tungod ka na sa atake sa demonyo. Kay ba mo aduna rabay unom kadag kong sala nga maoy nakapahimulag nato sa balaang espiritu o sa Dios. Una, kanang gitawag og impugning the truth. Unsa man na siya? Kanang pagduda sa hinahibal-an nga kamatuoran. No? Ano na idaghan karon mga igsuon nga aduna pagduha-duha sa deliverance and exorcism. Adunay mga kaigsuonan nato karon nga aduna pay pagduha-duha mahitungod kung unsa gayud ang simbahan karon. Mao nang daghang nahibulag sa simbahan tungod sa pagduda. Mao kana ang sala batok sa Espiritu Santo nga mao kanay sulsol sa daotang espiritu. No? Kay natintal ta, gigamit ta sa daotang espiritu. Mo na mga igsuon, ikaduha, kanang dagko rin yun sala, unom ra ba yun paminaw mo. Despair of salvation, kanang kawad-an ka sa paglaom sa kaluwasan. Mo na mga igsuon nga, tistingan ganit daghan tag mga sakit, daghan ang mga problema, mo na hinungdan nga adunay murag mawa na ang atong paglaom mahitungod sa kaluwasan. Hantod nga moabot ang panahon nga ang ordinary attack kanang aduna na kay doubt, di na kaganahan, murag aduna na kay lahi na ba imong unahuna, negative na kayo ang imong unahuna. Nawad-an na ka sa paglaom sa kaluwasan. Kung nawad-an na gani ka sa paglaom sa kaluwasan mga igsuon, mao ka na ang nawad-an na ka sa pagtuo nimo sa Ginoo. No? Mao na dagko kayong sala batok sa Espiritu Santo. Nya mao man na karon bisag ing-ana nga paagi kay ordinary attack man na nagibuhat sa yawa diri nato. Paminaw aning ikatulo. Presumption of God's mercy. Ano ya? Masabi ng presumption of God's mercy. Kanang paggamit sa dautan sa kaluoy sa Ginoo ba? Imong gigamit, naggamit kag buhat nun nga ngilad nga buhat nun, kay ang imong una nga ang Ginoo grabe ang iyang kaluoy. Ako ning buhaton bisan tuod og sala ni nahibaw ka nga sala ni, pero ako ning buhaton tungod kay nahibaw ka nga ang Dios maluluyon, pero nahibaw ka nga kana siya sala. Unsa man na siya? Atake sa demonyo nga gilingla ka. Imong gidaot ang imong pagtuos Ginoo. Imong giabusaran ang kaluoy sa Ginoo. Mo nang daghan karon nga halos grabe ang sakit, grabe ang gibating sakit tungod kay nahibaw siya nga kini sala pero nagpadayon kay ngano kaluy-an ra siya sa Ginoo. No? Sige kag kalawat niya, sige kag buhat og sala, kay ang imong una-una maluoy ra kanako ang Ginoo. Monay sala batok sa Espiritu Santo. Ikaupat mga igsuon, kining gitawag og envy at another spiritual goods. Sa man ni siya, kaibog sa espiritual nga mga bahandi sa uban. No? Unya naa man na wa ka mahibaw ana nga giatake day kas demonyo anang mga pamagiha.
Unya, kining gitawag og ikalima, obstinacy in sin, pagkamagahi sa sala. Kini pagkamagahi sa sala, mga igsuon, kini bang gitawag ni siya og enticement, kanang sala nga nakatapot sa kalag sa tao, nga dili nato mabuhian, nga kada adlaw lang nato ni mabuhat nga sala. Unsa man? The 7 capital sin. Unsa man ang 7 capital sin? Pride, envy, anger, sloth, lust, greed. Grabe, no? Mo na mga igsuon. Unya, kinirabag yung mga dagkong sala na dinhi nakaatapot ang mga attachment spirit, nga mga high rank spirit. No? Mo na mga igsuon niya, ato ning bantayan. Ikaunom, final infinitence, katapusang pagkadili magbasol. No? Nagkatapusan na lang yun ba? Kanang gabi na kayong garbos tao. Bisag muna na lang. Di lang yung gihapon kapasaylo. Di lang gihapon magbasol. Di makahatag o kapasayloan sa uban. Maunay sala, batok sa Espiritu Santo. Temporary attack, pero dagkong sala batok sa Espiritu Santo. No? Karon, kini di ay ikaduha mga igsuon atong inumduman nga aduna tay natural cause nga sakit ug aduna tay preternatural cause. Preternatural illness ug natural illness. Ang natural illness, mga igsuon, mauning aduna tay sakit sa lawas tungod og hinungdan ani, tungod kay hinabako, sakit sa lungs, tungod kay sigig inom, nadaot ang atay, grabe mukaon og humba, high blood, grabe mukaon mo inom og tamis, diabetes. Mauna siya'y natural illness. Pero adunay preternatural illness nga dili siya kasagaran o kasarangan nga sakit tungod na sa atong mga occult contamination. Kung sa maning mga occult contamination, kining gitawag dato mga igsuon nga adunay nakahugaw sa atong pagtuo nganhas Ginoo. Mao nang aduna nay mga openings nganong ang tao adunay demonic obsession, adunay demonic oppression, adunay demonic infestation, adunay demonic possession. Ang kinangiladan mga igsuon kanang demonic indifference. Sa man ang demonic indifference, kana bang nakigsabot ka sa demonyo nga sige, himua kong bilyonaryo, himua kong milyonaryo, akong ibaylo ang akong kalag nganha nimo. Maunay nakigbaylo ka sa imong kalag ngadto sa demonyo. No? Mao na mga igsuon. Unya, unsa may nakakontaminate nato sa atong pagtuo, mauna ning gitawag nato og mga occult practices, mga occult involvement. Kanang occult involvement mga igsuon, nara siya gitawag og direct and indirect and direct. Kanang indirect gani ka kanang tigatuan na kag dolaryo, tigatuan kag tigtayhop-tayhop,
mo na naka-occult involvement nimo. No, na-involve ka sa mga occult, mga occultista. Kay tigatuan ra ka. Pero direct gani ka, ang imong mga lolo, imong lula, imong iyaan, imong papa, imong mama, maugi albularyo. Diba? Mao na siya. Unya, tungod ana nga moadto ka dito, aduna nay daghang mga patuo-tuo. No? Ingnon lang kadayon, kumuadto ka dito, nanay, manong, magpakonsulta ka. Kuyaw po dito, kung nadunay, ako apil ko ana. O, labing tinuod, apil ko ana, akong pamilya, apil ana. Kung magpakonsulta mig doktor, aduna po may konsulta dito sa albularyo. Dili lang konsulta sa lawas, kung dili konsulta pag yun, among panginabuhian, nganong gidimalas. Tuo mo na? Grabe mi, oy. Mananagat yun mi. Ingnon lang, ingnon. Maingon lang ito ako, papa. Gidimalas, mantadog. Ato ta dito sa kuwanta. Ato mi dito, pakonsulta. Ini-konsulta dito, ngano mani nga, ang among panagat, gidimalas man. Ingnon lang ka, ay nay-nay, nagbinuang ninyo, Brad. Ang inyong padagat, gibutangan og mga ambot na, mutuo ba po mo ani? Gidautan inyong panagat, Brad. Uy, lahi ni. Nakaingon ko sa akong kaugalingon, papagsud ko aning ministry, dili lang di ay dautan ang lawas, ultimo po di ay ang imong panginabuhi, dauton po. Kaya nga no, tungod sa kasina sa tao. Naikusog mo tunglo sa imong negosyo. No? Muna nga, dito, ato na ka dito, tudluan na kadayon og mga practices, mga rituals. Disaman taan ang inig-birthday sa itong anak. Mag-ihawg manok, may andugos manok, butang dedres buna. May ingnon, ako apil ko anak sa una. Ingnon de ko, birthday de di maron loy. Ibaw na ng tanang silingan, kaya na dugos manok, i-cross ni sagtang. Di ba? Ingana, unya naman as Deuteronomio 18:10. Kung wako mahimong si CFD, di ko kaibawan eh. Nga ayaw inyo ihalad ang inyong mga anak dito sa padugo. Agoy dito, gihalad naman ta dito sa padugo-dugo din sa buna. No? Ultimo ang atong balay, gihalaran po padugo. Mas nauna pang padugo, matingayin taong pari dito, inig-blessing. Uy, na may mga duguan ng bungbong. Na may duguan eh. Kung saan ba ni dugos, dugo ni baboy, kanding, arang-arang ko na ng kanding kay buinason. Dugos manok. Mo nagiunhan pa ang blessing sa simbahan kaysa padugo. Tinoo dili. Natanawa ra lagi. Inuktok lagi mo diha. Unya, kini pong palilihi. Na nalilihi din eh. Wala. Ha? Inig natay bagong negosyo, inig abris negosyo, kinahanglan na ikating of ribbon. Pagkahuman, naato dayon tong butangan dayon to kanang atong amua dito kay kanang isip mananagat ba ako rang ihatag ninyo unsay among mga kuwas panagat. Kanang nami bagong pambot, ilusad kanang ipalutaw na kit. Unya dili man na ipalutaw og dili kuno saktong kana kunong subang ang bulan kanang padako na ang bulan ba kay kumudako gani kuno ang bulan mudako pud ang imong negosyo kuyaw panudlo no unya kinahanglan padung jud kunog taob ayaw jud ang hunas padung just taob unya dili pwede nga magtanaw di kalendaryo ba? Ana des kalendaryo. Sakto ni kay subang bulan. Nya taob pag yun pizza utso pag yun. Adto ra pos pizza utso. Ay, maot na ni. Ang utso maot. Maot nga adlaw. Martes, di pwede. Lunes, di pwede. Adlaw minatay. Mo bitaw nang mo na ta simbahan kay magpamisa tas minatay adlaw Lunes.
Kining Miyerkules okay kay ni. Sabado, Domingo, ayaw ng Biyernes kay ato nas mga daotang espiritu ko no. Maot ko no. Napoy daotang espiritu totoo no. Muna, unya pagkahuman iniglusad, magluto dayon og biko. Kay pilit kayo ang swerte. Nya magpalit dayon big usa ka buok nangka, ibutang des atubangas pambot, hiwa-hiwaon dito kinahanglan mukaon ang mukaon ani naagyud sa pambot. Grabe oy. Ngano man humot ang grasya. Dali ra kuno mo sud ang grasya kay humot. Grabihay kayo. Nga dito pos bukid, akong nadungga dito sa bukid, magkuan mi dito, magtalk mi, lahi po ilaha dito. Inig panahon kuno sa pagtanong ug humay, magdangkoy-dangkoy sila dito, magalad-halad. No? Unya kitang way alamag, kaon lang po atong produkto nga gihalad sa mga diwata. No? Maunang nakuha nato ang occult rituals. No? Muna sa panahon nga mga unta mga igsuon, mag-break yun ta sa pagkaon. No? I ask Lord Jesus Christ to break the seal and the consecration of this food. Ano din ka? Imo na siyang i-break. Kanya, anak pa ka mag-pray sa prayer of the food. No? Ya kita kay usay po mga Katoliko, basta kita na ko, di gani makapanghunaw. No? Dito lang takmag. Di gani kayo mag-ampo. Mo nagsamuta nga ang atong gikaon, iyag yun sa gihalad sa mga daotang espiritu. Mo na mga igsuon. No? Unya, daghan kayo mga igsuon ang naka-contaminate diha sa atong pagtuos Ginoo. Mao nang ni ana daghan na kaayo dayon ang adunay mga demonic obsession. Mao na mga entry points sa mga dautan nga makasud nato tungod kay ang grasyas Ginoo nahibulag da kanato. No? Ya unsaon man nato nga ato ning makuha, ato ning madawat ang pag-amping nato sa atong lawas ug kalag. Mo nang ma-aware ta niini unsaon na nato pagkuha sa kaayuhan sa kalag ug lawas. Kanang lawas ato mga igsoon madugta ra na. Madugta ra na. Pero mo nang ipangutana ta ganina, unsa man gyud ang dako natong pag-amping, atong ampingan gyud ba? Nga muslabaw pa ang pag-amping nato sa atong lawas. Kung ang atong lawas, ang mga babae susdaghan in taong kayo, maglagot gyud ko sa akong asawa ug akong anak. Hoy, ug magmusimba ganita ha. Pag una mo kaligo, bisan paganig naguna sila kaligo, ako pa'y nahumag una. Ako'y katapusan maligo. Ano man? Grabe kay mga babae. Dagang kayong drawings now. No? Kanya giampingan nila. Ha? Giampingan na to ang atong lawas. Yes, tinuod mo na nga mag-amping ta sa atong lawas. Kaya ano man? Sa unang Korinto Kapitulo 3, versikulo 16, ang atong lawas mao ang templo sa Dios. Mao nang atong giampingan. Dagang kay nagdagandagan ro kadlawon. Suko man tingali ka brad kay wampo kay dagandagan, nambok lang kadi brad. Ha? Dagang kay nagdagandagan diha. Pero ang pangutana, dili man pud ang tanan nga mayngon nga lawas ra giampingan. Mas mahinungdanon pa nato nga ampingan nato atong kalag. Kay ngano man, ato kinumduman ni mga igsuon ha ingani. Kay daghan ra ba yung mga patuoto karon? Kay di kamatay kuros tao, magpuyo pa kuno din 40 ka adlaw. Mo nang aduna tay 40 ka adlaw nga nobina. Pagampo. Kay ngano ang kalag kunos namatay nagtuyok pa nato. Di na tinuod. Dili na boy pagtulunan sa simbahan mga igsuon. Bisan pagtulunan sa Biblia dili na mao.
Kaya nga no, ang pagtulunan diya sa Biblia mga igsuon sa Hebreo kapitulo 9 bersikulo 27, ang tao kausa mamatay. Inig humag kamatay sa tao, moatubang siya sa Dios nga mao'y maghuhukom. Di ba? Unya karon kay inig haya kay na may alibangbang ni duol ditos bulak ditos lungon. Nya mo ingon na dayon pud mo. Hala. Gimingaw jud aso giduaw jud ta ni nanay. Kaya ang namatay si nanay man. Oh, mo giduaw man tang nanay, Brad. Brad, so na may alibangbang dako. Maluoy kayas nanay nahimong alibangbang. Ha? Mo na pagtulunan sa mga katigulangan. Mo na siya. Nya, kini mga igsuon, kining atong kamatayon, no? Kini atong kamatayon, nganong ampingan man nato ang atong kalag, kay ngano man, ang atong kalag, hukman mas Ginoo. Ha? Kaya, ang kamatayon, separation between body and soul. Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 7. Ang inikamatay sa tao, ang iyang lawas muadto sa lubnganan. Apan ang iyang kalag muadto sa iyang maghuhukom. No? Kaya, hukman ta. Tanawa ganin ninyo. Kung atong giampingan ang atong lawas, kinsa may gihukman ditos Ginoo? Ang lawas o ang kalag? Nya ampingan nimo imong lawas. Di ba? Ang kalag mo uy mo atubang sa Ginoo, maunay atong ampingan. Kaya nga naman mga igsuon, sa katapusang hukom sa Dios, sa katapusang hukom sa Dios, kanang giingon diha ngayon inigbalik ni Kristo, kanang giingon diha sa Juan Kapitulo 5 versikulo 28, inigbalik ni Kristo ang mga patay mamakod sa ilang lubnganan. Mubakod ba? Nganong mubakod man, kay hukman man, buhi o patay. Unya, inighukom ana mga igsuon, ang katudi ang lawas niya, iyang birahon ang iyang kalag. Mubalik sa iyang lawas. Inig final judgment na to, hukman na ta sa Dios. Kung maimpirno ba ka o maluwas ka sa kinabuhing walay katapusan. Yan karon. Mao bitaw nang niingon ang Biblia nga kung maimpirno ka, magkagot ang imong mga ngipon. Unya kanang kalag mga igsuon kay wa manay unod, wa manay bukog. Makadungog day kang mukagot ang ngipos kalag nga wala manay unod, walay bukog. Di ba? Lucas 17:17. Ang kalag walay unod, walay bukog. So kay mubalik man ang kalag sa lawas, mauna nga ang hukman di ay mga igsuon, lawas o kalag. Kung maimpirno ka, apil ang imong lawas, maimpirno. Kung malangit ka, ang imong lawas o kalag, mauban sa mahimayaong dito sa langit. Di ba? Mao na mga igsuon. Unya, bantayan nato karon kay daghan karon atake sa yawa, kay ang yawa naa dinis kalibutan. Dini sila gihulog sa Dios. Mo nang giingon diya sa Revelation chapter 12 16 to 18. Ana. Naa dinhi gihulog ang daotang espiritu. Mao na nga ang naa dinhi kanato karon, ang sigig sulsol nato nga ang tao musulod ang daotang espiritu diri sa tao tungod na kay wala siya sa estado sa grasya sa Dios, tungod na sa sala sa tao. Mo nang niingon si propeta Isaias kapitulo 59 bersikulo 2, tungod di ay sa sala sa tao mga igsuon, ang Dios mibulag miulang kanato kay tungod sa atong sala. Kung mipahilayo na nato ang Dios tungod sa atong sala, ang yawa dali kay musulod ka nato. Kay wala man nato ang estado sa grasya nga gihatag sa Dios nato. No? Mo na mga igsuon nga ang importante nato mangumpisal ta. Mudawat sa sakramento nga gihatag sa simbahan.
alang sa atong kaluwasan, dili lang sa lawas kundili naasab importante ang kalag. Mo nang gipangutana sa Baltimore Catechism, unsa magi atong pilion ang kanang muker jud ka, mas mulabaw pa ang pag-care nimo sa imo bang lawas o sa imo bang kalag. Mo na karon ang Dios sa Sirach 17 versikulo 7, ang Dios gihatagan ang tao sa kaalam ug kahibalo. Gihatag na diay na sa Dios nato ang kahibalo ug kaalam. Kahibaw na ta unsa ang maayo ug unsang dautan. Unya, kung ang dautan iya na sa yawa, iya na sa demonyo. Pero ang maayo iya sa Dios. Muna karon, pamatiyo na to ang Dios. Muna ningon diya sa Juan 8:47, kung kita iya sa Dios, mamati ta sa pulong sa Dios. Kitang tanan ba iya sa Dios? Naidaghang dili iya sa Dios, wa mo tingog. Ha? Balik ko na to. Kitang tanan ba iya ba ta sa Dios? So, God bless us all. May gabi na itong tanan. So ayan po mga Keyers, sanay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan niyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo itong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Pro Deo et Ecclesia.